Okay, magandang buhay Pilipinas. Ito na naman po tayo, Professor TV. Ngayon po, gagawa tayo ngayon at kulungan. Dedicated lang po sa aking aso. Doberman ko po na si Pooch. Tara, samahan niyo akong gumawa ng kulungan niya. Okay, so bibili tayo ng bagal, tsaka yero. Bibili tayo ng long span na 10 feet. Tsaka itong ating steel matting, dalawa. 4 feet by 8 feet po ang haba niyan. Tsaka isang angular bar. May about 20 feet, 2 by 2. So ngayon, meron ako nabili na dito yung ating plastic matting. So sa online. Yung sukat ng plastic matting natin is 1 feet by 3 feet. So order ako ng 5. So kabuuan, meron tayong 8 feet by 3 feet yung ating head. So ngayon, nagagawa muna tayo ng frame nitong ating plastic matting. So meron tayong angular part na 1 by 1. Nagawa tayo ng frame. So ito, ginagawa ko dito. Kaya tanggalan ko ng kanto kasi by angle of 45 degrees para mapagtuktong natin or makagawa tayo ng square na frame para dito sa plastic matting natin. Ngayon, ito yung mabarat ko na angular ba na 1 by 1, yung mamaiksi ako, retaso to tinuktungan ko lang para makakumpleto tayo ng 5 by 3 feet na angular bat. So mga retaso lang yung pinagtuktong ko, inatatago naman tayong bakal na angular. Yung pinagdugtong ko ngayon, sukat tayo ng yung mga sukat natin. Babawasan ko, puputulan kasi sobra. It's time na idugtong natin. Ayan. This time na full build na natin kanina kasi spot lang tayo. And full build na natin kasi titan natin yung frame. So ngayon dito sa frame natin maglalagay ako ng tubular dito sa gitna para mas matibay. So para may sasaludo sa ating plastic matting. Gitna. Konti dandanan tayo sa pag-wedding ng tubular kasi manipis 1 point ko lang. So ngayon ito na yung ating pamposte, yung 2 by 2 natin, puputulin natin ito ng 5 feet. So 4 to 20 feet, so 4 lang na 5 feet pero pag 20. So yun yung taas. Mula din sa paa hanggang doon sa bubong. So 5 feet yan na 2 by 2 angular bat. Ayan, yung ating frame na sa plastic matting yan, inilalagay ko na dito sa ating poste, yung 2 by 2. Ayan, nakatayo na. Meron na tayong nakatayo na kulungan. Ayun, full build ko na ngayon. Para talagang fix na siya. Ayun, so nakatayo na. Ngayon, gagawin ko,
lalagyan ko naman yung sa taas yung kakabit ang bubong. So, 1 by 1 lang naman to na angular bar. Yan, may konting gustre kasi siyempre dapat yung bubong natin hindi saktong-sakto dun sa mismong poste. Meron tayong pong nilagyan ko siya ng 1 feet. Para yung bulan, hindi siya maambihan sa loob. Meron tayong nakalitaw na konti. So, ito naman, ito ginagawa ko ngayon yung pintuan. Yung pintuan ng kulungan. So, 1 by 1, angular bar. Yun, i-spot ko siya dyan. Para pagkabit ng bisagra. Dali. So, spot lang naman. Siya pag okay na tsaka pwede naman tanggalin. Kapigilit. So, yan. Pinuforward ko na yung pintuan. So, mapapasin niya merong parang malitas atak dun sa baba ng ating pintuan. Kasi, yun nalagang ko yun ng another pintuan para doon sa lagyan ng pagkain. So ito, nalalagyan ng bisagra dito. So, ano pala na? Bisagra. So ayun, ito yung aking long span na yero. O, pagbubong natin, since sa 10 feet to, dito sa dalawa. So meron tayong 5 feet. So sakto yun. 10 feet to pinato natin dalawa. Meron na tayo, ayun. So ngayon, nilagyan ko naman dito sa ating gitna, yung kakapitan ng atin ng steel matting. So naglagay pa tayo ng parang soleras ang tawag. Yan, naglagay pa tayo dito sa gitna. Soleras. So lagay naman tayo ng yun pa. Yung paalam. Tumawid tayo ng bar level para yan natin sukatin ng bedroom. So bar level na tayo panbasic. O mapantay ba? Diretso. O ito yung ating steel matting. So ito ay 4x8. So yung frame natin or yung pinapulungan, meron siyang sukat na 5 feet. Diba kanina sabi ko, hinati ko siya yung 5. So may matitira pa doon sa steel matting na 3 feet na yun naman ilalagay natin doon sa kabilang gilid. Ayan. So sa pagkakabit ng steel matting, ginagantil ko lang ako ng konti para may sakatan ko. So ayan, yung sobra katid natin. Ito na yung sobra na steel matting, yung 3 feet para dito naman sa side na yan. Kaya walang tapon na mangyayari doon sa steel matting. So sinadya ko yan para lahat ng materials ma-maximize, magamit lahat. So, pupo natin yung sobra. So, ito yung sa pintuan na yan nilati ko. Kasi paglapat ng steel matting, doon na mismo kakatingin. So, ito yung maliit na pintuan na sinasabi ko kanina. Yung para sa pagkain. So, may sariling bisagra yan tsaka lock. So, para hindi ka na magbubukas doon sa malaking pintuan, nila ang bubuksan mo para yung pagkain ma-access mo. Ayun, it's mga diba? Sobra. Dahil time na abad, dito na tayo na epoxy primer. Epoxy primer ang gagamitin natin dito. So ito yung pintuan natin, ayun. Yung maliit na pintuan na yun, nilalagyan ko na bintang. Lagyan ng lock. Tsaka ng bisagra. Ayan, mga bisagra. Sabi ko nga, parang hindi ka na magbukas ang malaki pintuan, ito na lang ang access, easy access para doon sa pagkain. Ayun, di ba? So, nandito yung lock niya. Ayun, sa kabila. Ayun. Kung bakit pintuan naman? Dito naman, sa kanan. Ayun. Ha? Okay, ngayon, ito yung rice cooker. Inamit yung rice cooker. Yung nalagay na rice cooker. Tapos, kumuha ko ng hinilog ko para uswak doon sa ating yung rice cooker na nalagay na pagkain. Parang ring. So, nasa loob siya, papatong dalag doon. And yung pinaka-suso, kanilagay ako ng ring na yun. Diba? Ayos, diba? So, ganyan.
Ayun. Pinturano rin tabi na ikpong si Prime. Ngayon, ayos lang na ikabit natin pintuan. Ayan, ginamit ako siya na ribbit. Ribbit na lang doon sa pupunta sa angular bar. Naman kailangan na talagang at maraming ribbit umapit lang yung bubong. O wag lang lipa rin. Ayan, ito na yung finished product natin. Yung kulungan ng ating hasub, si Pooch. Ayos, di ba? Okay, so yung dimension nito, yung ating kulungan, meron itong taas na 5 feet, may habang 5 feet, at may lapad na 3 feet. Yun po, nagamit po lahat ng materialis na maximize. Marami pong salamat sa panonood. Sana po may nagkaroon po tayo na idea. Ingat po tayong lahat.